Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. May napakalaking breaking development tayo ngayon na nag-shock sa buong world. Inatake na di umano ng United States ang Venezuela. Maraming reports ang lumalabas ngayon mismo habang nagre-record ako nito, kaya e-breakdown ko muna sa inyo ng detalyado ang nangyayari sa Caracas, Laguna Aira at iba pang lugar sa bansa. Ito ang pinakahuling impormasyon na kasalukuyang nagde-develop. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa loob ng mga nakaraang buwan, ang relasyon ng US at Venezuela ay tense na, may military buildup sa Caribbean, Navy deployments, at agresibong pahayag mula sa US administration laban kay Nicolas Maduro at sa kanyang gobyerno. Ang Washington ay matagal nang nagsasabi na may link sa drug trafficking at narco-terrorism ang ilang elemento sa Venezuelan state, na tinutukoy nila bilang isang cartel state. Noong late December pa mismo, iniulat na umano ng US President na may strike sa isang dock facility sa baybayin ng Venezuela kung saan inaakis ang nag-ooperata ang mga drug boats. Ito ay itinuturing na pinakamaagang land operation na ginawa sa labas ng open water operation sa Caribbean at Eastern Pacific. Pero hindi pa yan ang pinaka-major escalation hanggang ngayong umaga. Ngayong Sabado ng umaga, January 3, 2026, may malakas na series ng explosions at low-flying aircraft na na-report sa Caracas, ang capital ng Venezuela. May videos at eyewitness accounts na nagpapakita ng malalakas na tunog at smoke rising sa syudad. Ayon sa mga report, at least 7 explosions ang naranasan sa mga military at strategic sites gaya ng Fuerte Chuña, ang pinakamalaking military complex sa Caracas, La Carlota Air Base, malapit sa city center, communications facilities sa El Hatilo, Higuerote Airport, sa silangang bahagi ng capital, port areas ng Laguna Aira, na may mga sunog pagkatapos ng airstrikes. Ilang video sa social media kahit na hindi pa official ang verification, ay nagsishow ng mga low-flying US helicopters o aircraft na tinutukan ng mga target sa mga lugar na ito. Ang mga explosions ay narinig bandang 2 AM local time at may bahagi ng Caracas na nawalan ng kuryente kasunod ng mga tunog ng bomba at vibrasyon sa lupa. Ang CBS News, isa sa major international outlets, ay nag-report na ang US administration ay nag-utos ng mga strike sa loob ng Venezuela, kasama ang mga military facilities bilang bahagi ng mas malaking campaign para i-pressure ang gobyerno ni Maduro. Hindi pa official na kumpirmado mula sa White House o US Department of Defense kung saan eksaktong targets at kung ilang casualties, pero sinabi ng ilang sources na base sa sinabi ni President Trump, sinimula na ang mga land strikes kontra sa mga target na inuugnay sa drug trafficking networks. May iba ring source na nag-uulat na posibleng deployed ang US Special Forces sa ilang lugar, base sa unverified social media content. Kasabay nito, nag-issue ang Federal Aviation Administration, FAA, ng pagbabawal para sa lahat ng US commercial flights sa Venezuelan airspace dahil sa ongoing military activity. Nanguna si President Nicolas Maduro sa pag-condemn sa mga pangyayari. Ayon sa statement ng Venezuelan government, tinawag nila ito na military aggression ng United States at isang threat sa regional peace and security. Dahil dito, nag-declare si Maduro ng national emergency, at nag-call sa mga civil at political sectors ng bansa na mag-mobilize at sumuporta sa national defense plans. Hindi rin nagpahuli ang mga Venezuelan leaders sa pag-urge sa international community para tutulan ito, at may reports na ang Colombian president mismo ay nag-call para sa emergency session sa United Nations tungkol sa sitwasyon. Base sa mga residente sa Caracas na nakausap ng international news outlets, narinig nila ang malalakas na explosions at nakita ang mga aircraft overhead, at maraming tao ang nag-evacuate o lumabas sa mga kalye dahil sa takot. May mga video na nagpapakita ng mga smoke columns, at sunog malapit sa military facilities at coastal areas. Ang sitwasyon ay mabilis na nagde-develop at maraming social media footage ang kumakalat na hindi pa fully verified, kaya dapat maging maingat sa mga ito. Hindi lang ang US at Venezuela ang naka-alerto. Ang mga neighbor countries at international organizations ay nagsusubaybay din.
Ang Colombia ay aktibong tumatawag ng international meeting. Ang United Nations at Organization of American States ay posibleng pagtatalunan sa mga susunod na araw. Ang mga pangyayari na ito ay nag-anunsyo ng isang malaking shift sa geopolitical climate sa Latin America. Kung totoo man ang escalations ng US strikes at kung ito talaga ay bahagi ng mas malawak na operation, ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa Venezuela kundi pati sa buong hemisphere. May mga scholars at analysts na nag-raise ng mga legal issues kung ang ginagawa ng US ay may basehan sa international law o hindi. Ang paglapag ng military operation sa teritoryo ng isang sovereign state nang walang kabuluhan at pahintulot ay madalas itinuturing na violation of sovereignty at aggression. May iba ring kontensyon tungkol sa how these actions are framed, whether as counter-narco operations or as part of a push for regime change, na pwedeng magpalala ng tensions kung hindi malinaw ang objective at legal mandate nito. Ang pinakamalaking concern dito, syempre, ay ang safety ng mga ordinaryong mamamayan. Ang Caracas at surrounding areas ay urban centers with thousands of civilians, kaya ang mga explosions at power outages ay may direct na epekto sa kanilang kaligtasan at access sa basic services. Marami ring families ang nag-iwan ng kanilang mga tahanan amid uncertainty, nagtatago sa mga shelters, o naghahanap ng paraan para umiwas sa kung anong banta ang paparating. Bukod sa militar na aspeto, mahalagang tingnan din ang economic at humanitarian impact ng ganitong development sa Venezuela. Ang patuloy na airstrikes at military operations ay nagdudulot ng kakulangan sa pagkain, tubig, at kuryente sa maraming lugar, lalo na sa mga densely populated urban areas. Maraming hospitals ang nagre-report na hirap sa pagtanggap ng mga pasyente, at ang supply ng medical equipment ay napipilitan ding ma-prioritize sa mga critical cases. Sa international perspective, nakatutok rin ang European Union at iba pang regional powers sa sitwasyon, dahil ang escalation ay pwedeng makaapekto sa trade routes, migration patterns, at diplomatic relations. May mga analysts na nagsasabi na kung tuloy-tuloy ang military pressure, posible rin itong mag-trigger ng refugee crisis na pwedeng makaapekto sa neighboring countries tulad ng Colombia, Brazil, at Trinidad and Tobago. Bukod dito, nagiging mas mahigpit ang information warfare, maraming fake news at unverified videos ang kumakalat sa social media, kaya kritikal na maging maingat sa mga pinaniniwalaan at ibinabahagang impormasyon. Ito rin ay nagpapaalala sa atin na information literacy at responsible sharing ay parte ng national security, kasabay ng physical defense. So recap natin. May malalakas na explosions at low-flying aircraft na na-report sa Caracas at iba pang lugar sa Venezuela. US ay iniulat na umabot sa point ng strike sa military target sa loob ng Venezuela, isang malaking escalation mula sa dating naval at anti-narco operations lamang. Venezuelan government ay nag-declare ng emergency at tinawag itong military aggression. Ang sitwasyon ay patuloy na nag-i-evolve, at maraming international reactions ang unang nai-initiate na sa mga diplomatic channels. Hanggang dito muna ang update natin. E-subscribe na kayo at e-hit ang notification para sa mga susunod pang breaking developments dito sa channel. E-comment nyo din kung ano ang tingin nyo sa sitwasyon na ito, legit ba ang escalation, o may iba pa bang factor na hindi pa natin nakikita. Maraming salamat sa panunood, always stay informed, stay safe, at kita-kits sa next update.